Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2,000? Naku, salamat! Hulog ka ng langit. Hindi na ako mahihirapang magtinda rito. Maaari ko rin dalhin sa iyong langit, Gladys. Kung papayag ka. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sadyang mahirap ang mapag-isa. May mga tao kasing sa halip na tumulong ay ipapahaba ka pa. Kaya kailangan ng katalinuhan upang kapahamakan ay maiwasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Gladys sa ating tulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Abot sa budget ko. Sige po, Aling Nelia. Kukunin ko na po itong paupahan ninyong ito. O, sige. Tatanggalin ko na yung nakasabit na karatula para wala na mag-inquire pa. Dalawa lang ba kayo ng baby mong titira dito? Opo. Uli lang lubos na ho kasi ako eh. Wala din po akong kapatid na maaari makasama. Maganda ka at maayos. Maging yung anak mo. Nasaan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba? Nako, hindi po. Wala po akong asawa. Wala ka asawa? Single mom ka. Ganun na nga po. Abi, bakit? Niloko ka ba ng nobyo mo? Ay, pasensya ka na ha. Curious lang naman ako eh. Pero nasa iyo yun kung ayaw mong sagutin. Ayos lang po. Mas mainam na rin po yung sagutin ko para wala na po ako itinatago pa. Nang sa ganun, mas gumaan pa ang loob ko. Nelia, saan mo dadalhin niyang inilagay mo sa plastic na kumot at unan? Kay Gladys, Mario. Para sa gano'n, maisapin man lang niya. Wala ba siyang gamit? Wala eh. Ang anak lang niya may gamit na maaring tulugan. Bukas pa lang siya bibili ng banig. Bakit? Saan ba galing ang mag-inang yun? Ay, Oh, napabuntong hininga ka at bigla ka nalungkot. Ba't parang sobrang apektado ka ng babaeng yun? kasi naawa ako sa kanya, Mario eh. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili nung araw. Mario, papasok na ba kayo sa trabaho niyo? O pala, Tintoy. Oo. Oo. Sabay na tayo sa tricycle para makamenos tayo pareho ng bayad, ho? Sige. Sige. Ay, maiba ako. May nakatira na pala doon sa isa niyong paupahan. Oo. Mga 2 weeks na. Gladys raw yung pangalan eh. Mario, ganda. At balita ko, walang asawa eh. Single mom. Totoo ba yun? Oo. Wow, ayos. Uy, natuwa ka. Bakit? Naisip ko lang ako kasi may pagkakataon na ako manligaw, di ba? Tintoy, kung paglalaruan mo lang siya, huwag mo na ituloy. Maawa ka doon sa babae. Kayo naman oo. Inatulan niyo agad ako eh. Nagpapaalala lang naman ako. Pero kung mamahalin mo ng tapat, di ituloy mo ang balak mo. Alam mo, tulong.
Pang-unawa at pagmamahal ang kailangan ng mga tulad niya. Bakit ho? May madilim ba siyang nakaraan? Mabait at tapat si Gladys. Hindi mo pagkunwari. Katuwiran niya, mas maraming itinatago, mas mabigat sa puso. Kaya sinabi niya sa amin ang kanyang buhay. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Para maintindihan ko rin siya. Wala ka pa palang trabaho, Gladys? Halos isang buwan ka na dito, ah. Oo nga, Hazel eh. Iniisip ko kasi kung ano maaari kong pasukan. May baby kasi akong alagain eh. Sabi mo dati kang katulong? Oho, Aling Nelia. Eh di kung ganon, sanay ka magluto. Ay, opo. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Aba, eh di magtinda ka sa harap nitong paupahan ko. Kikita ka na doon. Basta ba, masarap at maayos ka lang magluto. Okay lang ho sa inyo, Aling Nelia? Oo naman. Mga lutong ulam o kaya kakanin ang itinda mo. Kikita ka doon. Pero mahirap pa rin ang trabaho niyan sa'yo. Dahil inaalagaan mo yung anak mo. Hazel, lahat ng trabaho may kasamang hirap. Hmm. Hindi man hirap ng katawan, hirap naman ng isip at kalooban. Gladys, Ay, bahala ko mukhang wala ka pang benta sa tinda mo mga kakanin, ha? oo nga, Tintoy eh. Pero baka mamaya magkaroon din. Maaga pa naman. Eh, papakilawin ko na lahat yan. Ah? Birthday ng barkada ko eh. Iregalo ko sa kanya yan. Sandali ha. Eto, ayan. Ayan, bayad sa lahat ng yan. Naku, 2,000. Pwede na ba yan? Salamat ha. Hulog ka talaga ng langit. Hindi na ako mahihirapan pang magtinda rito. Ay, nabanggit mo yung langit. Oo. Pwede ko rin dalhin sa'yo yung langit, Gladys. Kung papayag ka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Ang mokong na Tintoy na yun. Gusto ko pala syutain. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun sa akin eh. Nako, Gladys, huwag mo siyang patulan. Gutom din ang isang yon. Gusto ka lang nung tikman. Pag sawa na siya, iiwan ka rin nun tulad ng ginagawa niya sa iba. Wala naman sa isip ko ngayon ng mag-asawa. Kahit yung pakikipagnobyo, wala. Alam kong hindi yun ang solusyon sa kahirapan kong nararanasan. Ay, talagang ngayon. hindi. Ang solusyon, itong iaalo ko sa'yo. Ha? Hazel? Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi. Hindi ako nakatapos ng high school eh. Eh, no problem. Tuturuan kitang gumamit ng computer para makapag-show ka. Paano ako kikita dyan? Paano ako mag-show? Oh. Hindi naman ako artista. Ikaw talaga, oo. May anak ka na nga eh, pero inosente ka pa rin. Ano ba yung isip mo na yan? Pasensya na ha. Hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, sige ha. Didiretsuhin ko na. Maganda ka. Kaya alam ko bibenta ka dito. Giginawa kayo ng anak mo. Ang gagawin mo lang, magpapasexy at aakitin mo ang lahat ng foreigner na gusto ng aliw. Gamit ang katawan mo. At pagkatapos, kwarta na. Oh. Magkakakuwarta ka nang hindi ka nila hinahawakan. Iyon ba ang trabaho mo? Oo. Kita mo naman, maginhawa ako. Meron ako sariling bahay, sasakyan, at may pera ako sa bangko. Ano? Payag ka? Ha? Pwede bang mag-isip muna ako? Ano? Gabi na kasi. Iniwan ko lang kay Aling Nelia ang baby ko.
Anak, huwag ka magalit sa akin. Nakakahiya kayo. Ako pa mismo nakapanood sa malaswang ginagawa nyo nung araw. Anak, nagawa ko lamang yon para mabigyan ka ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Biktima na nga ako ng pagsasamantala sa inyo. Dinagdagan nyo pang dumi ng pagkatao ko. Patawarin mo ako, anak. Mas mabuting pinalaki nyo na lang ako sa hirap. Kaysa habang buhay na kutsain ng mga nakakita sa inyo. Kinamumuhian ko kayo. Anak, Kinamumuhian ko kayo. hindi. Huwag ka mamuhi sa akin, anak. Huwag! Huwag! Panaginip. Napanaginipan kong malaki na ang anak ko. At galit na galit siya sa akin. Ang anak ko, nagising siya. Malamang gutom na siya. Anak, oh, eto na ang tete mo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Tinulungan niyo ako magpasya. Sa pamamagitan ng panaginip ko sa aking anak. Anak, pangako ko sa'yo, magsisikap ako para mabuhay tayo ng maayos. Pangako yan. Oy, Gladys, ang aga mo, ah. Pasensya na kung nakaistorbo ko, Hazel. No, it's okay. O ano, ready ka na ba? Pahig ka na doon sa sinabi ko? Hindi. Ha? Ayaw ko, Ha? Hazel. Ano? Bakit? Malaking biyaya yung tinatanggihan mo, ha? Maaaring ang biyaya yan sa biglang tingin. Makagiginhawa sa amin. Pero, magwawasak naman pala sa buhay namin. Teka, ano ba yung gusto mo sabihin dyan? Ang aking anak, Oh, maaaring magalit siya sa akin paglaki niya. Kapag nalaman niyang masama akong naging trabaho, makakasuklaman pa ako. Kaya ang aking pasya, ano? ayoko. Ha? Hindi ko magagawa ang trabahong iniaalok mo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi ka nagpabuyo kay Hazel. Maging sa pambobola ni Tintoy. Siguro naman po, Aling Nelia, Mang Mario, mauunawaan ako ni Gary kung hindi man siya mabigyan ng marangyang buhay. Natitiyak ko yun. Magpapasalamat pa siya sa'yo. Dahil kahit bunga siya ng pagsasamantala ng amo mong lalaki, binuhay mo pa rin siya. Hinahangaan kita, Gladys. Kayong dalawa, nitong aking asawa. Ho? Gladys, nangyari din kasi sa akin yan noon. Ang nangyari sa'yo. Ano po? At tinulungan ako ng pamilya ni na Mario upang sa ganon makabangon. Kaya naman ngayon, ibig kong gawin sa'yo ang pagtulong na ginawa sa akin. Ay, ito pong unang sweldo ko. Oh, bakit mo naman ibinibigay itong lahat sa akin, anak? Gusto ko kayong humawak niyan. Bigyan nyo na lang ako ng pamasahe ko. Pero may mga pangangailangan ka rin, Gary. Dahil kulang pa po yan.
para maipadama ko sa inyong labis kong pasasalamat. Anak! Dahil kahit nabilad kayo sa kahihingan nang ipagbuntis niyo ako, binuhay niyo pa rin ako. Ipinakita niyo pa rin sa akin ang mundo. Gary! Anak ko! Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaaring hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko namang maging mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang sa inyo ng magaling nyong ama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap para sa ina ang mawalay sa kanyang mga anak. Ngunit marami sa kanila ang tinitiis ang pangungulila para makapanghibang bansa at makapagtrabaho. Masakit man sa puso, ngunit kailangan gawin, sabagat para ito sa kapakanan ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosie, isang OFW na ina, sa ating dunang sa kanyang panahon. Rosie, buti naman nakauwi ka na. Naligtas. Halika, pasok. Oh, kumusta na kayo dito? Si Yoli. Ilang taon din kasi ako nawala ng Pilipinas eh. Mabuti naman kami ni Yoli. Namalengke lang siya saglit. Alam mo na, maghahanda siya ng maraming pagkain kasi alam niya ngayon ang uwi mo. Ako? Yung mga anak mo naman na yun, maaayos silang lahat. Hindi ba sila nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo habang nasa Japan ako? Mababait naman ang mga anak mo eh. Kaya hindi kami nahirapan ni Yoli na alagaan sila. Ay, buti naman kung ganon. Siya nga pala, nasaan yung mga anak ko? Kakauwi lang ni Danny galing ng eskwelahan. Nasa kwarto lang niya siya, nagbibihis. Si Queen na naman, hindi pa umuwi pero huwag ka maglala. Pauwi na rin yun. Gusto ko sana makausap si Queenie, kuya eh. Baka kasi nagtatampo pa rin siya sa akin. Kasi nga hindi ako nakauwi nung dibo niya. Hindi naman nagtatampo yun, Rosie. Naiintindihan naman niya siguro yung dahilan kung bakit napospone ang pag-uwi mo. Matured na yan si Queenie. Ay, sana nga, Kuya Romy. Ay, tawagin ko lang si Danny, ha? Danny! Nandito na ang mama mo! Talaga po. Sige po, Tito Romy. Bababa na po ako. Nandito. Ma! Dani! Ma! Dani, anak po, Yakop naman. Oh, ma! Ang laki mo na. 13 years old ka pa lang nung iniwang kita, di ba? Pero ngayon, binata ka na. Namiss ko po kayo, ma. Buti, umuwi na po kayo. O siya nga pala, meron akong pasalubong sa'yo. Hindi ba, hiniling mo sa akin na gusto mo magkaroon ng PSP? Binili kita. Naku. Ayan. Ano, nagustuhan mo? Opo, ma, opo. Nagustuhan ko po. Oh, eto na pala ang pangalan mo eh. Oy, Queenie, anak! Oh, Queenie. Bakit hindi mo batiin ang mama mo? Ba't nilampasan mo lang siya? Hindi ka pa masaya at umuwi na ang mama mo? Pagod ako. Papahinga na po ako. Queenie, ano ba? Huwag ka naman ganyan sa mama mo. Anong gusto niyong gawin ko, Tito? Batiin ko siya? Okay, sige. Welcome home, Mami. Anak, nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Kasi hindi ako nakauwi sa araw ng dibo mo? Hindi ako dun nagtatampo. Expected ko na naman yun na mangyayari. Tsaka hindi na ako na-surpresa pa. Wala naman talaga kayong panahon sa akin, di ba?
Hindi ako umuwi noon kasi nanghinayang ako. In-extend yung kontrata ko. Nilakihan kasi ng employer ko yung sahod ko. Tapos, nagkataon, malapit na pasukan noon. Mag-enroll na naman kayo. Kaya, kahit nalulungkot ako, tiniis ko yun. Para sa ganun, may maipang-aral lang kayo. Pero ma, hindi sa lahat ng oras perang kailangan namin. Ate Queenie, huwag na kayong mag-away ni Mama. Kakauwi lang niya eh. Hindi ako nakikipag-away, Danny. Sinasabi ko lang sa kanya kung ano yung pagkukulang niya sa atin. Ngayon, kung ikaw, okay lang sa'yo ang lahat, kasi may PSP siyang binigay sa'yo, ako hindi. Queenie? Saan ka pupunta? Attend lang ako ng party kina Jessa. Attend ng party ng ganitong oras? Bakit hindi ginawang araw yung party? Bakit? Ano ba sa akala niyong party doon kila Jessa? Children's party? Hindi, ma! Sige na, alis na ako. Hindi ka aalis. Naman eh. Hanggang ngayon pa rin ba? Bata pa rin ang tingin mo sa akin? 18 years old na ako, no? Di na ako bata para pigilan kung saan ko gusto pumunta. May isip na ako. At alam ko na kung anong tama at mali. Bilang iyong ina, nag-aalala ko sa kaligtasan mo. Isipin mo, gabi na, lalabas ka pa. Kung mapahama ka doon, alalahanin mo anak, nagkalat ang mga kawatan sa ganitong oras. Bukod pa doon, babae ka. Baka mamaya, ma-rape ka lang doon. Okay? Tigilan yun yung pagiging paranoid. Wala namang mangyayari sa akin, kaya ko sarili ko. Queenie, naghihigpit ako sa iyo kasi iniisip ko lang ang iyong kapakanan bilang iyong ina tungkulin kong pangalagaan ang mga anak ko. Tungkulin? Kailan niyo pa nalaman ang salitang yan? Kailan pa kayo naging responsabling ina sa amin ni Danny? Ma, simula sa pagkapanganak namin, hindi kayo nag-alaga sa amin kundi si Tita Yoli. Simulat sa pool, si Tita Yoling nagmahal, nag-alaga, nag-aruga, nagturo at naging kasama namin ni Danny. Lalo na kapag may problema kami. Kayo, ayun, nandun lang kayo sa Japan, nagpapadate at nagpapakama lang sa kung kani-kaninong mga hapon dyan. Bakit niyo ako sinampal? Totoo naman yung sinasabi ko Baka nakakalimutan mo, Queenie. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapag-aral ni Danny. Yung mga perang pinakakain sa inyo ni Yoli, nanggaling din sa akin yon. Yung mga damit mo, mga gamit mo, lahat ang pag-aari mo sa akin, nanggaling lahat yon. Dahil sa pagjajapan ko, nasusunod yun ni Danny, mga luho nyo. O so, parang pinapalabas nyo na kami pang may kasalanan, kaya kayo nagpapakababa ng lipad sa Japan? Ma, Ate Queenie, nag-aaway na naman ba kayo? Pag-iusap, tama na yan. Sige nga, ma. Sabihin na natin na ibigay niyo yung luho namin. Pwede hindi kami nagugutom dahil doon sa mga perang pinapadala nyo. Pero hindi nyo ba alam? Hiyang-hiya na kami sa ginagawa nyo. Lahat ng kapitbahay natin kayo pinag-uusapan. Yesyo ba dumido kayong babae? Tapos, wala silang dinidikit sa pangalan nyo, kundi Japayuki. Bako alam nila kung gaano kasakit sa akin ang laitin at husgahan ng iba. Ang pagkatao ko dahil sa isang hamak ng Japayuking nanay ko. Anak, hindi ko gusto tong ginagawa ko. Di nyo pala gusto ba't ginagawa nyo? Sige! Kung hindi mo na kayang tiisin pa mga panlalait nila at kung sukdulan mo na ako ikinakaya, sige, humayo ka. Kung gusto mong umalis sa bahay na ito, bahala ka. Kung gusto mong tumira sa probinsya ng tatay mo, sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero Queenie, maaari nga, iniwan ko kayo noon para magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ako naging isang masamang ina sa iyo. Tandaan mo yan! Thanks, Daryl. Wala yun, babe. Girlfriend kita eh.
Hindi naman ako magsasawang ihatid sundo ka sa inyo. Sorry ha, kung hindi kita pwedeng papasukin sa loob ng bahay namin. Alam mo naman ang mama ko, strict ah. Okay lang yun. Naintindihan ko yun. Okay na yun namin. Aba, good night. Ingat ka ha. Okay. Bye. Bye. Queenie, Nandiyan pa pala kayo? Hey, pwede ba mapagod ako? Magpapahinga na ako. sa palagay mo, uwi pa ba ng isang matinong babae ang ganitong oras? Ma, hindi Ha? na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Maling lalaki ang pinili mo. Aba, paano kayo nakakasigurong mali yung decision ko na piliin si Daryl? Hindi si Daryl ang nararapat na lalaki para sa'yo. Sagana lamang siya sa forma. Nag-aaral pa lang kayo, pero kung umasta akala mo, may sarili ng pera. Pero wag ka. Umaasa pa lang yan sa allowance na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Yung panggasolina niya sa kanyang sasakyan, malamang sa mga magulang pa niya hinihingi. Kaya kayo hinahusgahan ng ibang tao? Kasi mapanghusga din kayo. Dahil lang ba sa maporma si Daryl, huhusgahan nyo na siya na walang kwentang tao? Bakit kayo? May kwenta ba kayo? Labas ang kasainom mo. Ba't hindi kayo makasagot? Kasi alam nyo wala. Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaari hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko naman na maging isang mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang sa inyo na magaling nyong ama. Yung mga panghuhusga sa inyo ng mga tao. Kasi ang nanay nyo, Japayuki. Pero ang totoo niyan, nasasaktan din ako doon. Kung nakatingin kayo ng panghuhusga sa iba, wala pa yan sa kalingkingan na natanggap ko. Minahal ko kayo magkakapatid. Tapos, ganito lang ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang anak? Sige, Queenie. Huwag mo akong ituring na ina. Hindi na rin kita ituturing na anak. Uy, Bes, ano na naman ang problema mo? Bakit para matamlay ka? Steffi, sa totoo nga masama pakiramdam mo ngayon eh. Para akong magkakasakit. Pero okay lang, kaya ko doon. Uy, siya nga pala. Nag-away na naman ba kayo ni Tita Rosie? Oo. Hindi kami magkasundo ni Mama. Paano palagi niya ako pinagbabawalan sa mga gusto kong gawin sa buhay ko? Tapos kung tatuhin niya ako parang bata. As if naman, makakabawi siya sa akin sa ginawa niyang pagtalikod sa amin noon. Uy, Queenie, hindi ka naman tinalikuran ng mama mo. Nagtrabaho siya sa ibang bansa para din sa inyo ni Danny. At saka normal lang na maghigpit sa atin ng mga magulang natin. Lalo na kung nakikita niyang mali na yung ginagawa natin. Gusto ka lang niya ituwid. Naku pinakampihan mo pa talaga si Mama. Kung na lang kaya anak niya. Ay, alam mo kung pwede nga lang sana. Alam mo, Bes, napakaswerte mo pa rin. Kasi meron kang nanay na nagmamahal sa'yo. Ako nga, ulila. Bata pa lang ako nung namatay si Mama. Ay, naku, Queenie. Pahalagahan mo ang mama mo hanggat nandyan pa siya sa tabi mo. Tandaan mo, iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo ang iyong ina. Yung inang nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Ay naku, Bes, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Magkabati na kayong dalawa. Grabe. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Queenie? Anak? O ano? Kamusta nalagay mo?
Okay ka lang ba? Bakit nandito kayo? Siyempre, naririto ako para alagaan ka. Lagaan? Kailan pa kayo nagkaroon ng pagmamalasakit sa akin, ha? Huwag ka naman sanang ganyan sa akin, Queenie. Anak kita. Kaya may care ako sa'yo. Teka, sa lating ko, mainit ka pa rin Bakit kaya hindi bumababa ang lagnat mo? Kasi baka mali pag-aalagaan niyo. Anak, ang isang ina kailanman hindi nagkakamali sa pag-aalaga. Talaga. Alam ko, nagtatampo ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Sana mapatawad mo na ako, Queenie. Inaamin ko, marami ako naging pagkukulang sa'yo. Pero sana naman kalimutan mo na yun. Naririto na ako para bumawi sa'yo. Mahal niyo ba talaga ako? Saksi ko ang Diyos kung gaano ko kayo kamahal ni Danny. Anak, mahal na mahal kita. At kahit galit ka sa akin at palagi mo akong pinagtatabo yan, hindi magbabago ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko pakita sa inyo, mahal ko rin kayo. Kaso natatakot ako. Kasi baka mamaya umalis na naman kayo, iiwan niyo na naman ako. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mula sa inyo. Pero hindi ko yun maramdaman. Dahil palagi kayong wala. Ako hindi, anak. Sana huwag na kayo umalis. Dito na lang kayo. Total malaki na kami ni Danny. Pwede naman kami tumulong sa inyo sa paghahanap buhay. Huwag niyo na kami iwan, please. Pinatatawad ko na kayo sa mga naging pagkukulang niyo sa akin. Tuwarin niyo rin ako kung naging masama akong anak. Handa naman ako magbago. Magpapakabuti na akong anak sa inyo. Pero pangako niyo lang sa akin, di niyo na kami iiwan. Huwag ka na mag-alala, anak. Hindi ko na kayo iiwan pa. Hindi na ako babalik pa sa Japan para magtrabaho. Aalagaan ko na lamang kayo ng kapatid mo. Talaga? Oo, anak. Pangako yun. Kaya huwag ka na magtampo sa akin, ha? Okay. Hindi na ako magtatampo sa inyo. Palagi mong tatandaan ko ini. Mahal na mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Ako rin, Ma. I love you. Walang magulang sa mundo ang naghangad ng mga ibang bansa upang iwan ang kanilang mga anak. Kung alam lang natin ang kirot sa dibdib na unti-unti kang lumalaki nang wala man lang silang nabubuong mga alaala, nakapiling ka. Unawain natin ang ating mga magulang na OFW. Nagsasakripisyo sila upang may maitustos sila sa atin at masiguro ang ating kinabukasan. Magandang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects
Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nakita mo na nangyari, Roldan? Nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka. Dahil nasira ni Ogot. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya naman marami rin ang naghahangad na magtungo sa ibang bansa upang doon ay magtrabaho. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Roldan sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mong huling isda, Roldan. At ang lalaki pa. Naswertehan ko lang, Ogot. Tiyak matutuwa nito si Perla. Mabuti ka pa. Kikita na. May kakainin pa kayo ng pamilya mo. Hindi tulad ng pamilya ko. Oh, wala ka pa rin bangka hanggang ngayon, Ogot? Oo, Roldan. Hindi na raw pwedeng magamit yung bangka kong nasira ng bagyo. Sabi ng pinagawan ko. O sana sinabi mo agad sa akin. Para isinama kita sa pangingisda ko. Ay, di bale. Total, marami naman itong mga isdang huli ko. Bibigyan na lang kita. Ha? Pero nakakahiya naman sa'yo. Pinagpaguran mo yan. Huwag ka nang mahiya. Kusa ko naman ito eh. Maraming salamat, Roldan. Salamat sa pangunawa at pagtulong mo. Nabenta lahat ang mga isda natin, Roldan. May mga naghahanap pa nga eh. Kaso, wala na akong maibigay. Salamat naman at kumita uli tayo. Nakapagtabi ka ba ng pangulam natin? Oo. Sayang nga eh. Sana, hindi mo na lang binigyan ng isda si Ogot para naging pera pa natin yung mga isdang yun. Huwag mo nang panghinayangan yun. Tulong na natin yun sa isang kaibigan na kababaryo pa. Tao po! Perla? Roldan? Oh, si Dora yun ah. Tao po! Siya nga. Sige, sandalit bubuksan ko ang pinto. Oh, Doray, napasal ka. Roldan, tulungan niyo naman kami. Bakit? Ha? Ano nangyari? Mga anak ng kapatid ko eh. Hindi ko siya madala sa ospital. Eh, nasa si Imo? May pinuntahan. Walang magmamaneho ng tricycle namin. Oh, sige. Ako na magmamaneho para madala na sa pagamutan ng kapatid mo. Pero Roldan, sabi mo kanina masakit ang ulo mo. Kanina yung Perla, wala na ngayon. At saka, kailangan ng tulong ng kapitbahay natin. Paring Roldan, usap-usapan ka na naman ng mga kanayon natin. Ha? Bakit, pare? Dahil sa ginawa mong kabutihan. Aba, naligtas sa panganib ang kapatid ni Doray dahil sa pagdadala mo sa kanya sa ospital. Kaya bumilib na naman sa iyo mga kanayon natin. Kawawa naman kasi si Nadora eh. Saka, sino pa ba naman na magtutulungan kung di tayo magkakanayon? Pero hindi lahat ng kalugar natin ay tulad mo. Yung iba nga, kahit may kakayahang tumulong, hindi ginagawa yon. Dahil mas pinapahalaga nila ang sarili nilang kapakanan. Pero ako, masaya ako sa maliit kong kakayahan. Natutulungan ko ang aking kapwa at nabibigyan kong kaluguran ang Diyos dahil doon. Sana pare, lahat ng tao ganyan ang pananaw. May ba ako? Sabi mo may sadya ka sa akin. Ano ba yun?
Aling Dolores, sandali lang ho. Oy, ikaw pala, Doray. Bakit? Alam niyo na po bang balita tungkol kay Ogot? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Nakaalala ho ang asawa niya eh. Dahil mula po na pumalaot, hindi pa umuwi. Ha? Eh di ba may karanasan na silang ganun? Ilang araw na nawala si Ogot dahil nga pumalaot siya na may bagyo. Tapos nung makauwi siya, sira na yung bangka nila. Naku huwag naman sana. Bangka pa naman ang manugang ko si Roldan ang gamit ni Ogot. Ho? Oo. Paano nangyari yun? Hiniram niya ang bangka ng manugang ko para makapangisda siya. Nakita mo na nangyari, Roldan? Nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka. Nasira ni Ogot! Perla, huwag kang magalit. Hindi naman gusto ni Ogot ang nangyari. Inabot siya ng malalakas na alon sa laot. At mabuti nga, buhay pang nakauwi yung tao. Nasa kloloan ng iba. Siya pa rin ang iniisip mo ngayon, Roldan. Isipin mo naman kami ng 3 anak natin. Ano na yung pangahanap buhay mo ngayon? Paano na tayo? Perla, Bakit naman kasi pinahiram mo pa yung bangka sa Ogot na yon? Ngayon, pati bangka natin, nadamay na sa pagkasira ng bangka ni Ogot. huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong ko sa kanya. Puro katulong. Wala ka namang kakayahan. Hindi ka mayaman para sa gawain yon. Pwede ba wag na natin pahabain ito? Alam ko, nag-aalala ka lang. Kaya ka ganyan. Kaya mo, gagawa ako ng paraan. Mabubuhay pa rin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang. Bakit hindi mo man lang isinulat o itinawag man lang sa akin ang mga problema mo, Ogot? Naiiya kasi ako sa'yo, Kuya Pedring. May mga pamilya na tayo at may kanya-kanya ng buhay. Pero iba ito eh. Napinsala kayo ng bagyo. Kaya nawala ng kabuhayan. Mabuti na lang pala, nagbakasyon ako at dinalaw kita. Kaya nalaman ko nangyari sa inyo. Kuya Pedring, tinalo talaga ako ng hiya sa'yo eh. Kapatid mo ko. Kuya mo ko. Kaya tama lang natulungan kita. Tapos, nasira mo pa yung bangka ng kapitbahay nyo. Yun pa nga ang isang inaalala ko, Kuya. Hiyang-hiya talaga ako kay Roldan. Alam mo, pag wala kaming pagkain ng pamilya ko, binibigyan niya kami ng kanyang mga huling isda. Kaya mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa abroad. Doon ka na lang magtrabaho. Pero Kuya, wala akong pera. Wala kang gagastusin. Dahil ang amo ko ang bahala sa lahat. Nangangailangan siya ng mga tauhan sa kanyang negosyo. Pero bago tayo umalis, iiwanan ko ng perang asawa mo. Para naman may magamit sila habang hindi ka pa nakakapagpadala ng pera. Maupo ka, Ogot. Salamat, pare. Hoy, bakit na pa rito ka, Ogot? Anong kailangan mo? Kuan Perla, dumating ang kuya ko galing abroad. Dinalaw kami at dinalhan ng mga grocery. Kaya dinalhan ko rin kayo. Ito. Buti naman, kahit pa paano nakaalala. Maraming salamat, pare. Wala yan, parang Roldan. Ako nga ang nahihiya sa inyo eh. Nasira ko kasi ang bangka nyo. Kalimutan mo na yun. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Saka, hindi mo naman sinadya yun eh. Paano ka nakakapangisda ngayon? Di nang hihiram siya ng bangka sa mga kaibigan niya. Tapos, binabayaran na lamang niya pag nakapangisda na siya. Nakahiya naman sa inyo. Pasensya na talaga. Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yun. Hindi mo naman ginustong masira ang bangka namin eh. Alam niyo parang Roldan, kinukuha ko ng kapatid ko upang magtrabaho doon sa pinapasukan niya. Gusto mo sumama ka sa akin? Ha? Wala tayong gagastusin. Sagot ng boss niya lahat.
At sigurado pa tayong hindi mapapahamak dahil sa amo rin niya tayo magtatrabaho. Ano, Roldan? Gusto mo? Magandang tanghali, Perla. Ay, magandang tanghali, Doray. Nagkatay kami ng manok. Niluto kong tinola. Kaya eto, dinalan ko kayo. Ay, salamat. Naku, tama-tama. Makakahigop ng sabaw si inay. May sakit kasi siya eh. Ah, ganun ba? Oo. O kung kailangan mo ng tulong ha, narito lang kami. Handa kaming tulungan ka. Kahit na nga nasa ibang bansa na si Roldan. Alam mo, yan din ang sinabi sa akin mga natulungan ng asawa ko. Kaya naman talagang nababagbag ang loob ko. Ibig mong sabihin, parang Roldan, na ipagawa nyo na ang bahay nyo? Oo, paring Ogot. At ang itinatayo na lang ngayon, yung gagawin namin tindahan at bigasan. Aba, ayos yan. Malilibang na si Perla, kikita pa. Matutulungan ka pa sa pag-iipon. Oo nga, pare. Salamat sa'yo. Ha? Saan? Ako ang sinama mo rito. Dahil dun, nagbago ang kalagayan namin sa buhay. Parang Roldan, mabuti kang kaibigan. Kaya naman gusto ko, pareho tayong umasenso sa buhay. At natutuwa ako dahil nangyayari na yon. Roldan, halika nga, sandali. Bakit ba, Perla? Oh, ano ang laman ng mga plastic bag na yan? Mga grocery. Kinausap ko kasi yung mga ginang dito sa ating lugar. Oh. Ang sabi ko, tulungan namin yung mga nasunugan doon sa kabilang barangay. Pumayag naman sila. Talaga, ha? Oo. At ikaw pa ngayon ang nangunguna sa pagtulong, ha? Dahil namulat na ako sa pagkakamali ko na kahit pala mahirap ang tao, maaari pa rin siya makatulong sa kanyang kapwa. Tulad ng ginawa mo kay Ogot at nang ginawa naman niya sa atin. Tama ka. Dahil doon, umasenso ang buhay natin. At salamat sa Diyos. O ngayon, nauunawaan mo na ako. Mapalad ang taong kahit dukha ay nililingap ang kapwa, sapagkat hindi lingid sa Diyos ang kanilang mga gawa. Sila'y itataas at pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Magpakatatag ka na at kalimutan mo na ang nangyari. Napakasakit kasi, pinsan. Biro mo, sa dami ng mga niligawan ko, lahat busted. Napakahirap pala maging pangit. Parang wala nang pwedeng magmahal.
DZRH ang dula sa kanyang panahon. Lahat ng tao ay may kani-kanyang papel na ginagampanan dito sa mundo. Ngunit may pagkakataong hindi ito agad maunawaan ng iba. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gidong sa ating dunang sa kanyang panahon. Gido, naglalasing ka na naman. Lagi ka nilang umiinom, ah. Kayo pala, tay. Naglilibang lang naman po ako para makakalimutan ko mga kabiguan ko. Anak, Oh, abay, hindi mo malilimot sa pamamagitan ng alak ang nangyari sa'yo. tama ang nanay mo. Bakit po nangyayari sa akin ito, tay? Oh, Lahat na lang ng niligawan ko, binasted ako. Dapat ko naman silang niligawan na. Hindi rin naman ako pangit, di po ba, Nay? Tay? mabait ka naman, anak. At saka, masipag pa. At hindi pangit, di po ba? Ayaw niyong sumagot eh. Anak, pasensya na ha. Mga magulang mo kami. At ayaw namin maging sinungaling sa'yo. Ibig niyo pong sabihin, ang itsura ko pong dahilan kaya lagi akong bigo sa pag-ibig. Huwag ka sanang masasaktan. Pero, posible. Oh, Dahil may mga taong tumitingin sa panlabas na anyo. Ay, bakit naman kasi? Kasalanan ko. No. Ipinaglihi pa kita sa hindi maganda. paano lang pala ako magiging maligaya? Paano? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Oo nga, tama ang tatay mo. Naniniwala kami na may inilaang magandang kapalaran sa iyo ang Panginoong Diyos. Bestre, tayo na magapunan. Nasa kusina na si Bunso. Si Gido naman, pinatawag ko na kay Rina para sa ganun sabay-sabay tayong kumain. Mabuti nga, Sedes. Awang-awa na ako sa ating panganay. Araw-araw na lang siyang nalulungkot at naglalasing. Pati trabaho niya, napabayaan na niya. Oo nga eh. Ay, naalala ko pa. Baka mamaya magkasakit siya. May problema na nga tayo sa sitwasyon mo. May magkakasakit pa. Nay! Hindi po makakasabay kumain si Kuya Gido sa atin. O bakit? Naglalasing na naman? Hindi po. Ang taas po ng lagnat niya. At masakit pa rin ulo. Pinsan, kumusta na pakiramdam mo? Eto, medyo nangihina pa ako, Kuya Diego. Dahil sa 1 linggo ka rin nagkasakit. Naawa nga ako kay Nainay at sa mga kapatid ko. Palit-palitan sila na mag-aasikaso sa akin. Kaya dapat, ngayong magaling ka na, magpakatatag ka na. At kalimutan mo na ang nangyari. Napakasakit kasi pinsan eh. Pero mo naman, sa dami ng mga niligawan ko, lahat na nag-busted. Napakahirap pala maging pangit. Parang wala nang pwedeng magmahal. Pinsan, hindi totoo yan. Nagkataon lang na panlabas na anyo ang tinitignan ng mga niligawan mo. Mabuti pa, kalimutan mo na sila. Sisirain lang nila ang buhay mo. Pinsan, marami kang magagandang katangian. At naniniwala ko balang araw, may makapapansin din nun. Natagalan ako sa pakikipag-usap sa pinsan ko. Ay,
Kawawa naman si Gido. Kumusta na nga pala siya? Magaling na ba? Wala na siyang ubo at lagnat. Nagpapalakas na lang. Kaya ang sabi ko, huwag na siya maglalasing para hindi na magkasakit uli. Oo nga. Baka ma-hospital na siya sa susunod niyan. Tama. Siya nga pala. Naiwan ko yung cellphone ko kanina. Napansin mo ba kung saan ko inilagay? Oo, ikaw talaga. Napaka makakalimutin mo na. Tumawag nga yung boss mo kanina kaya nakita ko yung cellphone mo. Oh, anong sabi ni boss? Tumawag ka raw pagdating mo. Importante daw na makausap ka niya. Sige na pinsan, pumayag ka na. Magandang pagkakataon ito para sa'yo. Oo nga naman, anak. Abay, yung iba nga gusto makapag-abroad pero napepeke. Yung inaalok sa'yo ng Kuya Diego mo, ay siguradong legal yun. Tingin mo kaya, Kuya Diego, makakaya kong trabaho doon? Oo naman. At saka mabait ang boss ko. Mahusay magpasweldo. Lalo na kung masipag ka at mapagkakatiwalaan. Kinakabahan ako, Kuya Baka lalo lang akong mahirapan doon. Pinsan, huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako Hindi kita pababayaan. At saka, mawiwili ka doon. Tinitiyak ko sa'yo yan dahil hindi super higpit sa Dubai. Sa bagay, baka pag umalis ako ng bansa, makakalimutan ko ang mga kabiguan ko. Mas matutulungan ko pa sina inay at itay. Kung ganun, payag ka na. Sasabihin ko na sa boss ko, para masimulan na natin ang pag-aayos ng mga papeles mo. Sayang naman. Hindi ko inabutan ang tawag ni Kuya. Pwede ka naman daw tumawag sa kanya, Rina, sa oras na wala siyang trabaho. Ay, salamat. Makakakwentuhan ko siya. Ay, kumusta naman daw po siya doon? Abe, maayos naman ang lagay niya, anak. Natutuwa nga ako. Dahil mukhang masayang-masaya siya doon. At saka sabi pa niya, na ipadala niya na raw ang kanyang unang sweldo. Ay, mabuti po. Maipapa-opera na natin si Itay. Alam na po ba ni Kuya? Hindi pa nga Dahil nung lumabas ang resulta ng pagsusuri sa tatay niyo, kaalis lamang niya. Kaya ang plano ko, tatawag ako sa kuya mo para malaman niya. Bakit naman hindi niyo sinabi sa akin nung nandyan pa ako na may dinaramdam pala si itay? Ang tatay mo may gusto na ilihim sa iyo na may sakit siya Pero bakit? Kasi nga ayaw niya maragdagan pa ang dalahin mo. Paano ko pa ngayon maaalagaan si itay? Ganun nandito ako sa ibang bansa. Narito naman kami ng dalawa mong kapatid Kami na ang bahala sa tatay mo. Kaya lang sana, tulungan mo kami sa pagpapagamot sa kanya, anak. Nay, ano po bang sabi ng doktor? Ano daw po bang sakit ni itay? Kumusta na si Tio Bestre, pinsan? Medyo malakas na, Kuya Diego. Mabuti na lang pala nakapag-abroad ka, no? Naagapan agad ang buko sa prostate ni Tio. Oo nga, Kuya Nagamot ka agad yun. At mas naging madali pa sa akin ang paglimot sa mga kabiguan ko. At saka anong malay mo? Dito mo makita ang itinakda para sa'yo. Ayoko na munang isipin yung pinsan. Talaga? Oo, Texman. Sayang naman. May ipapakilala pa naman sana ako sa'yo. Saka na lang. Ang gusto ko, matulungan ko muna ang pamilya ko. Salamat naman at napasyal ka, Sandra. Sabi po kasi sa akin ni Diego nang tumawag siya kanina, pasyalan ko raw po kayo. Ibiniling ko talaga yon nung makausap ko ang asawa mo. Sandra, may itatanong kasi ako sa iyo. Ho, ano po yun, Chang? Hindi ba kilala mo si Mantinoy? Opo. Gumagawa ho yun ng bahay. Ay, kasi ang gusto ni Guido, ipaayos na itong bahay namin para makapagpatayo na rin ng sari-sari store. Abay, maganda po yun. Malilibang na kayo, kikita pa. Oo nga
Pagtutulungan naming sinupi ni Bestre ang negosyong yon. Nang sa ganun makatulong din naman kami kay Guido. Anak, sa atin to binili namin ng tatay mo. Talaga po? Oo. Atin yung tricycle? Oo. Oo, sabi Rina. Katas yan ang tindahan namin ng nanay mo. Katas talaga, ha? Bunga lang kita namin ang tricycle na yon. Sino pong papasada nun? May nakuha na po ba kayo? Ay, hindi na kailangan magganap. Ang tatay mo ang papasada ng tricycle natin. Oo, may lisensya naman ako eh. Tiyak, matutuwa si Kuya kapag nalaman ang magagandang balita natin. Bah, parang may good news ka rin ah. Ay, syempre! Syempre naman, Tay. Ang lagay kayo lang. Ano yun? Ano ang good news mo, Aber? May award po ako sa graduation namin. Ay! Nagustuhan niyo po ba mga pasalubong ko sa inyo, Inay? Tay? Oo naman, anak. Ba, pati mga kapatid mo, tuwang-tuwa sa mga bigay mo. Salamat ha, anak. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Inay. Tay, dahil hindi niyo ako pinabayaan nung pinanghihinaan ako ng loob. Ginawa namin yon dahil mahal ka namin, anak. Oo. Nay, Tay, salamat din po sa pagsisinop niyo sa inipon ko. Ngayon, handa na ako mag-asawa. Mag-aasawa ka na? May nobyo ka na ba? Wala ka naman kasing nababanggit sa amin, Oo nga. Meron na po, Nay. 3 years na po kami. Oh? Hindi ko lang kinikwento sa inyo dahil gusto ko, sorpresahin kayo. Sino? Sino ba siya? May picture ka ba niya? Para naman makita namin. Nakita niyo na siya. Ha? Siya po yung magandang babaeng kasabay kong dumating kanina sa airport. Yung Yung nakabla? babaeng yun? Ang nobya mo? Oo, yun. Nay, grabe naman kayong magulat. Sabay pa talaga kayo, ha? Kasi naman anak, ay napakaganda ng babaeng yun. Ay, oo nga. Artistahin. Anak, sigurado ka ba siya ang nobya mo? Oo naman, Tay. Di naman ako bulag, eh. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pagkatapos ng mga kabiguan ko, ibinigay niya sa akin ang babaeng tunay na magmamahal sa akin. Hindi dapat patalo sa mga kabiguan. Ito'y dapat buong tatag na harapin, pagkat may kaakibat na tagumpay ang mga kabiguan sa kanyang... Ano ka ba naman, Cindy? Bakit ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa si Diyos? Simpleng bagay lang yun? Kung simple, bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong pinangahawakan ng labis ang natamong talino
nalilimutan na ang tunay na nagbigay nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lenny sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, kain lang ng kain, Cindy, ha? Grabe! Ang dami mong handa, Lenny. At lahat masarap, ha? Talagang pumili kami ng masarap magluto, Cindy. Oh. Para yata sa graduation nitong si Lenny ko. At saka may mga bisita pa kami darating. Mga kaibigan at kamag-anak na alam ang pagtatapos itong kaibigan mo. Kaya pala ang daming pagkain. Mamaya, marami kang may uuwi para kina Aling Pinay. Naku, salamat uli. Siguradong magugustuhan nila yung mga pagkain na ito. Wala kasi kaming handa sa pagtatapos ko eh. Pre, bakit naman? Kapos pa rin po kami. Pero hindi bale. Dahil ngayong graduate na ako, magtatrabaho ako agad para makatulong sa kanila. Ay, ako? Magpapahinga muna. Ang hirap yata mag-aral. Kaya, pahinga muna ako ng ilang buwan. Madali lang naman ako makahanap ng trabaho eh. Dahil cum laude yata itong kaibigan mo. Dinilig niya tayo na tulungan ang ating anak, Pinay. Tama ka, Edong. Supervisor ka ba, Ate Cindy? O kaya assistant supervisor? Karaniwang empleyado lang, Albert. Pero maganda yung sweldo at yung iba pang benepisyo. Kaya natutuwa na rin ako. Hindi ako nahirapan sa paghanap ng trabaho. At saka maganda naman yung nagsisimula ka sa mababang katungkulan. Para dumating ka man sa itaas, alam mong pangalagaan ang posisyon mo. At hindi ka rin madaling malalasig ng tagumpay. Yun din pong naisip ko, Tay. Nay. Bukas, ito namang si Albert ang mag-a-apply ng trabaho, anak. Bakit, Albert? Gusto kong mag-part-time job, ate. Huh? Summer naman ngayon eh. Sayang din yung 3 months na kikita ko. Paano yun, Albert, kapag pumapasok na uli sa university? Paig naman po sa company na pupuntahan ko na ilang oras lang magtatrabaho mga estudyante. Then, kapag walang pasok sa university, saka na lang uli pumasok ng buong araw sa call center. O, okay yan, ah. Tsaka hindi na ganong mahihirapan si Itay sa pagpapaaral sa dalawa pa nating kapatid. Pero huwag niyo pa rin kalilimutan, isang guni sa Panginoong Diyos ang lahat ng inyong mga balak sa buhay. Dahil siya lang ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin at ang talagang makatutulong sa atin. Oh, bihis na bihis ka, Lenny. Aalis ka ba? Opo, Tay. Nainip na ako dito sa bahay. Paano ba namang hindi ka maiinip? Nandito ka lang. Na ayaw mong tumulong sa pag-aasikaso ng grocery natin. Alam niyo naman ayoko magtrabaho sa tindahan, Tay. At saka, kaya niyo naman ni Ina yun. Saan ka ba pupunta? Kina Cindy po, makikibalita sa mga kaklase namin. Sabi niya kasi sa text sa akin, may trabaho na raw sila. Ganun ba? Kaya pala bihira ko na siyang makita dito. Para tuloy akong naiinggit sa kanila. Parang gusto ko na rin mag-apply ng trabaho. Uy, Lenny. Di mo ginagalaw yung binili kong merienda? Wala kaya tangganang kumain eh. Pasensya ka na, Cindy, ha? Nalulungkot lang kasi ako eh. Ha? Naiinis. Bakit? May nangyari ba sa inyo kay Mang Lucio? Hindi si Itay. Oh, May pinuntahan kasi ako isang company. talaga? O ano nangyari? Akalain mo, hindi ako natanggap. Samantalang, mas magaling pa ako kaysa dun sa mga kasabay kong nag-apply. Yung mga tinanggap nila, may recommendation letter, may backer. Kakaasar. Kalimutan mo na yun? Huwag mo sirain yung araw mo dahil nandun. Siguro, hindi pa yun para sa'yo. Sa bagay, it's not my loss.
Next time, ang gawin mo, damihan mo yung pupuntahan mong company para mas malaki yung chance mong matanggap. At saka ang pinakamahalaga, huwag mo kalimutan magdasal bago ka pumunta doon sa prospect job mo. Oy, Lenny. Akala ko ba maghahanap kang trabaho ngayon? May pupuntahan kay Kamo. Sana nga po eh. Kaso, tinatamad ako. Oy, bakit? Tumawag po kasi ako eh, para malaman ko ang iba pang mga bagay na kailangan ko. Nalaman ko, mga karaniwang empleyado lang pala ang hanap nila. Ang baba pa ng sweldo. Hindi naman po bagay sa akin yun, Tay. Ay, naku, ikaw talaga, Lenny. Wala ka pang experience sa trabaho, pihikan ka na. Siyempre naman, Tay. Cum laude yata tong anak nyo. Kaya ayoko nga ng basta trabaho lang. Next time na lang ulit ako maghahanap ng trabaho. Ay, nasaan ang ate Cindy mo, Albert? Dumating na po pala kayo, Nay. Nagpunta po kina Mang Lucio. Dadalawin po si Lenny. Ay, oo nga pala. Matagal lang hindi nagagawi dito ang kaibigang yun ng ate mo. Siguro may trabaho na rin kaya abala na, no? Hindi po, Nay. Ha? Kanina, nakasalubong naman namin ni ate si Mang Lucio. Oh. At ang sabi, lagi raw nagmumukmuk si Lenny sa bahay nila. Bakit daw? Baka po nalulungkot. Kasi sabi po ni Mang Lucio, hindi raw po matanggap sa trabaho si Lenny. Bakit nga kaya ganun? Mahigit 1 taon na mula nang magtapos sila sa kolehiyo. At halos lahat silang magkaklase may trabaho na. Oo nga po, Nay. Naunahan ko pa si Lenny na magkatrabaho. Ano nga kayang kulang sa batang yon? Totoo nga pala yung sinabi ng tatay mo, Lenny. Nagmumukmuk ka dito sa kwarto. Bakit ba? Wala. Ayoko lang lumabas. Tinatamad ako. Birthday ni Rina bukas. Iniimbitahan niya tayong magkakaklase. Sama ka ha? Sabay tayo. Ayoko. Ano? Lalo lang ako malulungkot dun. Iniisip mo lang yun. Paano ka malulungkot? Birthday nga eh. Masaya doon. Kasi, lahat kayo may trabaho na. Ako na lang ang wala. Magkakatrabaho ka rin naman. Kailan pa? Cindy, inip na ako. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang kulang sa akin? Bakit hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko? Maganda naman ako, matalino. Bakit hindi ko makuha yung gusto kong trabaho? Ay, alam mo, huwag ka magagalit ha. Kasi, masyado mong pinangahawakan yung mga katangian mo. Hindi ka lumalapit sa Diyos para isangguni yung mga balak mong gawin. Ano ka ba naman, Cindy? Oh. Pati ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa sa Diyos? Oh. Simpleng bagay lang yun. Kung simple, bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Lenny, siya lang ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Ang talagang makakatulong para sa atin. Kung hindi tayo lalapit sa kanya, paano tayo mapapaayos? Hindi masamang maging maganda at matalino. Pero ang panghawakan yun, para wag na lumapit sa kanya, yun ang masama. Diyos ko. Sorry po. Kahit minsan, hindi ko kayo nilapitan sa paghahanap ko ng mapapasukan. Ngayon po naniniwala na ako. Mali ako sa ginawa ko.
Akala ko po kasi kaya ko. Sorry po. Naging mayabang ako. Dahil doon, kaya po hindi rin ako naging matyaga. Pero this time po, pangako, magiging matyaga na po ako. At hindi na ako magiging pihikan. Tulungan niyo lang po ako. Diyos ko. Ay! Tay! Tay, nasaan ba kayo? Ay, narito ako sa kusina, anak. Tay! Itay, sa wakas, may trabaho na po ako! Ha? Talaga? Opo, natanggap po ako sa huling company na pinuntahan ko. Kaya nga po nang sabihin nilang hired na ako, naku, Tay! Lahat po ng pagod ko biglang nawala. Ay, salamat naman sa Diyos. Akala ko tuluyan ka ng madidepress, anak. Ay, naku, mabait po talaga ang Diyos. Hindi niya niloob na mangyari yun. Ginusto lang niya matuto ako para mas maging matatag. Ay, hindi ka makakasama sa swimming natin, Lenny. Bakit? Kasi may 3-day seminar kami para sa mga trainees namin, best friend. Oh, I see. Hulaan ko, ha? Mm. Ikaw ang number 1 speaker. Correct! Excited na nga ako ikwento sa kanila yung muntik na ako ma-depressed dahil sa kabigo ang makahanap ng mapapasukan. Ikukwento mo talaga, ha? Oo naman. Gusto ko matuto sila sa naging karanasan ko. Na wag nilang panghawakan ang kanilang mga katangian. At lalong wag magmalaki sa tunay na nagkaloob nito sa atin. Huwag kang maging mapagmataas sa iyong mga haka. Isangguni mo sa Diyos ang lahat mong lakad at Kanya kang itutuwid sa iyong mga nasa. Iyong matatagpuan ang hanap na biyaya sa Kanyang panahon.